Yan, baka ngayon sa ating panahon, wala nang nakakaalam na mga kabataan ng istorya noong pagpapatay. Kagaya ni Jose Rizal na ating bansang bayani, ipinapatayan ng gobyerno Katoliko na noon ay nakakapaghari sa Pilipinas. Ang dahilan kasi si Rizal nagsulat ng Noli Me Tangere at ng mga iba't ibang aklat na bumabatikos sa paniniwalang Katoliko. Yung El Filibusterismo, saka yung Noli Me Tangere. Na diyan sa aklat ng Noli Me Tangere, sinasabi ni Rizal, hindi totoo yung aral ng Katoliko na purgatorio. Wala yun sa Biblia. Doon sa pahina 72 ng Noli Me Tangere ay kanyang ipinaliliwanag na hindi totoong mayroong purgatorio. Kaya nakagalitan siya ng mga pari kasi siguro hindi nila mapatunayan talagang may purgatorio. Ganyan ang mga nangyayari, kaya ang mga relihiyon hindi pwedeng magkaisa-isa talaga. Meron kasing mga tao ayaw talaga sa totoo. Ayaw. Sa 3:19 ng Juan, ang sabi ganito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang mga tao ayaw ng ilaw, ayaw ng liwanag. Mas gusto pa nila yung dilim. No? Sa spiritual, pati sa literal, tama yan eh. Ang tao pag gumagawa ng masama, mas gusto niya sa dilim niya ginagawa eh. Ha? Ayaw niyang nakikita siya. Ngayon, ganun din naman yung sa spiritual. Meron tao, ayaw talaga ng totoo. Gusto nila yung hindi tama. Gusto nila yung mali. Yan hindi katakataka yan. Nasa 5:20 yan ng Isaias. Pakinggan niyo. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Mga tao baliktad ang gusto eh. Yung matamis, yun ang sa kanila ay mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. Yung dilim, yun ang sa kanila ay maliwanag. No? Baliktad. Meron ganun mga tao. Paano mo ngayon yun kukumbinsihin na makipagkaisa doon sa talagang liwanag?